3, 2, 1. Tenenenenen, tenenen, ten, ten. Tenenenenen, tenenen, ten, ten. Copyright! Yo! What's up sa inyo mga kabiyahe? Ito nga pala ang kabiyahe nyo, TV. Yan, nandito ngayon tayo kung saan di na tayo gumagalaw kasi nasa parking lot na tayo. So, sa mga gusto nga pala mag-parking dyan, dito sa may malapit sa Lontok, no? Marami pa po ang bakante rito. So, may mga bakante pa. So, kontakin nyo lang tong taong to. Ayan. Sa mga gustong mag-parking dyan, napakaganda. Merong bubong, may sariling gate, 'di ba? May sariling gate kayo para makapag-park kayo dito, maluwag at convenient. So, sa lahat ng gusto, sa lahat ng gusto na mag-parking dito sa may Lontok, Balikatan, hanapin nyo lang si Canoli. Ito ang kanyang number. Yan, tawagan nyo lang yan. Napaka-smooth, syempre. Napakaganda ng lugar. Safe na safe, no? Pag umuulan, no? May pag bumabagyo, talagang safe ang ang sasakyan mo. So, marami pa dito. So, yun, di tayo sponsor, pero syempre, natutuwa lang tayo sa ganda ng spot natin. So, yun, magandang araw sa inyong lahat, no? Pag-usapan natin, ano ba yung mga pwedeng, teka lang saglit lang. Yun, syempre, ano pa ba yung mga pwede natin pag-usapan yan? Tutuloy natin, syempre, ang istorya ng misteryo sa third floor. Yan, syempre, itutuloy natin yan dahil di ba tayo tapos sa ating pagkurentuhan. No? Yun, sana nga ba tayo nun? Syempre, nandun nga tayo sa pagiging mapagmasid, no? Kailangan medyo observant tayo, no? Sa mga bagay-bagay kasi, alam mo, napakasakit naman, no? Napakahirap, madugo kung paano mo kitain ang pera. Sabay tinatapon mo lang sa basurahan, sa fourth floor, sa third floor, nang walang pinagpupuntahan. Mga napakahirap ng ganong sitwasyon. Lalo na doon sa isa namin kasama. Uy, nako. Sipin mo sa buong buhay mo. Sa buong buhay mo. Ang problema mo lang ay tumira na may binabayaran. Ghost room. No, butang na ghost room, di ba? Parang ang konsumo nito talaga namang halos isang kwarto. Men, that's right. Tama yung narinig. You heard it. Isang buong kwarto kung saan kumukonsumo ng 2,000 pesos lang naman. So parang meron kaming inahing baboy. Ganon, inahing baboy na pinapalaki o kaya naman sawa. Sawa na pinapakain ng manok. Yan, ganyan. Paano? Yan po na lang Example natin. Hindi tayo dumating sa punto na yon. Sa lugar na yon. Diba? Sa apartment, sa pwesto na yon. Di tayo dumating doon. Ang nangyari, yung nandoon, for life or forever, na magbabayad ng excess daw kung saan talagang tatanggapin mo na lang sa sarili mo na kailangan mo siyang bayaran. Kasi it's part of life, diba? Parte ng buhay mo magbayad nang hindi mo naman ginagamit. Ganon katindi at ganon kaganto. Talaga naman, sobrang utak mo, pre. Isipin mo, isaksak mo yan sa isip mong gagaunti, pare. Diba? Gabi-gabi tayo gumagamit ng aircon. Yo! Gabi-gabi tayo gumagamit ng aircon. Magmula Lunes hanggang Biyernes. 'Di ba?
Lunes hanggang Biyernes. Pagdating ng gabi ng Biyernes, aalis tayo. Dadaan ng Sabado. Sabado ng gabi. Linggo ng gabi. Saka tayo darating. Tapos another Lunes na naman. Darating na naman ang Biyernes. Gabi. Sabado ng umaga. Sabado ng gabi. Linggo ng gabi, linggo ng umaga at linggo ng gabi. Chong! 4 na weeks yon sa loob ng isang buwan, pare. Tapos, ang bill mo, 700? Oh no, hindi. 500 lang ang bill mo, pare. Ganon kakagalit. Okay ng ina. Favor, do? Good favor. Bakit nga naman ako magreklamo? Naka-aircon ako, pero ang bill ko 500. Anak ako ni Jesus. Ganon kalupit. Isipin mo, brother. Sir, nalulugi ka pa. Bakit? Nagbabayad ka ng sobra. Nagbabayad ka din ng excess. Alam mo yon, bossing. Ibig sabihin, lugi pa yu. Bukod na nakakalibre ka na sa paggamit ng kuryente, nagbabayad ka pa ng excess na dadamay ka pa. Galing, di ba? Oh, sir, may alam ko ba kayo sa electric? Oo, meron ako alam. Meron palang alam, tas hindi napapansin yung ganon. Tama nga sinabi ng ating expert. Bakit? Electrician lang ang makakakita noon. Hindi kayang makita ng normal na tao. Ganon kalupet, ganon kagalit, ganon kawise. Kaya nako, ingat-ingat tayo sa mga ganyan, no? Kasi kung sino pa talaga yun talagang professional, sila ang nagiginabang. Diba habang tayo, isang kahit, isang tuwa, isang deliver, isang drive, isang hatid, isang sundo, halos 12 oras tayo nabubugbog sa ating pagtatrabaho, na habang yung iba naman nilalamig sa aircon na parang nasa Antarctica. Ganon kalupit. Kaya, anyways, natirikan naman na natin ang kandila, yung nagmumultong misteryo na yan. Kaya siguro, magiging patas na ang laban. Ngayon, ganito gawin. Paano yun? Paano ho? 1 taon yung binayad ko dun May excess pa ako. Aba, paano naman ako? 3 buwan, kakalipat ko lang nagbabayad na ako ng excess. Oh my God! Paano kaya kung tayo ay magbingi-bingihan, magbulag-bulagan, forever talagang babayaran? Diba? Ang lupet. Diba? 1 taon na di marita, o ilang taon na nakatira na hindi marita, naripa lang ng 3 araw. Pinag-isipan natin yun, mga kabiyahe. Inisip natin kung bakit tayo nagbabayad ng hindi naman natin ginagamit. Bakit tayo nagbabayad ng hindi naman natin nararamdaman? At bakit tayo magbabayad ng hindi maipaliwanag? Kaya mga kabiyahe, sa mga nag-apartment dyan, no? Suriin niyong mabuti, huwag puro bayad, lalong-lalo na sa mga submitter. Nako, pwede naman ipaliwanag, pwede naman natin bayaran, maliit man o malaki, pagka pinaliwanag, basta may paliwanag, maliwanag na mababayaran yung pagpapaliwanag. Diba? Kaya, sooner or later, mapapasalamatan din tayo kasi nabunot natin ng tinik, no? Tinik sa lalamunan ng mga katabi mo. Nabunot natin yung
pinagtatamasa mo. Ngayon, tignan natin kung magkano. Tignan natin kung magkano aabutin ng bill mo. Pupusta mo. Ahitan ng kilay, papatuli ulit. Pag yung bill mo tumaas, huli ka balbon. Galing mo ha? Ano? Dahilan mo? Wala kami dito. Lagi. Kumaalis kami ng umaga, gabi lang kami. Ano naman ginagawa mo sa gabi? Paano mo naman ginagamit? Full blast, thermostat, naka number 10? Walang yalamig talaga noon, bossing. Parang nasa Antarctica. Puta, dito pa nga lang sa sakyan, ang lamig-lamig na. What more pa pag nakatuldo lahat? Kasi, for free. Ang lupit mo. Hindi ka makatingin sa akin ng diretso, no? Walang niya. Bossing, nagbayad ka na ba ng kuryente? Oo naman. Magkano binayad mo? 1.5. Sigurado ka? Bossing, baka pag sinabi ko, 700 ang babayaran mo, magalit ka pa sa nagkakwenta ng Meralco natin. Baka magalit ka pa doon sa nagbibigay sa'yo ng kwenta. Oo nga, no? Ba't by 1.5 ang binayad ko? 700 lang pala babayaran ko. Hindi mo alam yun? Tapos, pagkaparita mo sa akin, biglang inedit. Ay, inedit mo, kaka-edit lang oh. Sino pag sinungaling yung nagkukwenta? Dandaan mo. Sabihin lahat sa kanya yon kung paano reaction mo. Uy, ay na inedit agad to. Oh, ang galing mo magmaang-maangan, di ka makatingin mo. Ulul. Alam mo, ang karma, laging nandyan. Inaabangan ka lang. Napakaganda ng trabaho nyo. Pero, tumatamasa kayo. Woohoo! Nako! Pero, sa madaling salita naman wala naman ding kwenta mga sinasabi natin. Wala naman tayong bilang. Pero paano kaya? Pag dumating sa punto, nako na ang ginagawa mo. Sub sa inyo mga kabahe, ride safe lang palagi. Huwag natin kakalimutan, magdadasal po tayo bago bumiyahe at magdasal ulit pagkatapos bumiyahe. Kaya sana hanapin nyo yung laging nawawala. Hanapin nyo ang dahilan kung bakit kayo naghihirap. Ganyang mga tao ang hindi mo dapat pakisasamahan. Yo! Sab sa inyo mga kabiyahe, natirikan na ang kandila ng misteryo ng 3rd floor. Ride safe mga kabiyahe. Yes! At syempre sa mga gustong mag-service dyan, Terminal 123, Gala Mode, Detour o Outing, yan, PM lang syempre sa page yan. Syempre, contact niya lang ang ating pin code, Kabiyahe TV. Peace out.